ready. Lahat may resources na. Okay, reminder pala guys ha. Ito kasi yung isa sa mga na-encounter ko na problema ng mga newbie sa Shopify. Kaya pala sila yung nahihirapan. It's because inuuna nila mag-design bago gawin yung back-end. Always yung tatandaan na unahin nyo yung back-end, kompletuhin nyo muna yun bago kayo magpunta sa front-end. Kasi later, bibigyan ko lang kayo ng idea kung ano, lalo na dun sa mga bago dito ha. Bibigyan ko kayo ng idea kung ano yung itsura ng front end. Sa front end, guys, kapag nag-design ka dito, kailangan mo ng mga link. Kailangan mo ng link ng product, kailangan mo ng link ng iba't ibang pages. Ano yung ililink mo dito kung wala ka naman? For example, eto, nag-add ako ng section dito, tapos gusto ko ng collection list. Ayan, collection list daw yung ilalagay ko. Ayan, makikita mo, default lang. Default, parang mga placeholder lang yan. Kapag nag-add ako ng collection, wala pala akong collection. O, di ba? Di dapat kasi inuna mo na mag-add ng collection sa backend. So, ang gagawin ko, save ko lang yan, mag-exit out ako, gagawa ako ng collection. Parang pabalik-balik ka, back and forth ka, front end, back end. So, ang best practice dyan, unahin natin tapusin lahat ng back end bago tayo mag-proceed sa front end. Okay? So, let's start. Mag-add ako ng product. Yan. So, i-discuss na natin to. Huwag nyo na lang pansinin to, wala to. Inad ko lang to na meta fields ha, pero wag nyo na lang pansinin. So, ito yung title, ano naman, madali naman nang intindihin title niya. Ito yung description ng product mo. Mag-upload ka ng pictures dito. Ito yung mga presyo. Ako inaantik ko na to parate kasi hinahayaan ko si client na mag-decide kung magcha-charge ba kami ng tax. Pero kapag tinanong kayo about tax, once again, iset nyo yung expectation ni client na better kung mag-hire siya ng someone who is expert regarding sa mga legal matters, ganyan, or baka kasi may iba pang legal matters or yung mga tax, ganyan. So, mag-hire na lang sila ng expert. So, ang role lang natin is mag-build ng store. Okay? So, ano ko rin tong si cost per item, profit, and margin. For example, ang cost per item is yung cost netong overall cost ng product na wala ka pang pinatong. Hindi pa yung selling price niya. For example, sa cellphone na benta ko, ang nag-buy and sell ako kunwari, nabili ko siya ng 500 pesos yung cellphone. Yun ang lalagay kong ano dito. Yun ang ilalagay kong presyo dito. Okay? Tapos magkano yung profit na gusto ko? O kunwari 50. Eh, hindi wala pala tayong presyo. Price 1,000. Ayan, nag-auto-populate pala siya. 1,000 yung selling price ko. Ang cost ng isang item is 500. Ito mag-automatic na ano mag-auto-populate na yung details dito. Ibig sabihin, ang profit ko per product is $500. Example lang to, medyo OA yung pricing natin. Ito yung percentage naman niya. Tapos, ang difference naman, ito ilalagay nyo lang to, not necessarily, only if i-require kayo ni client. Gusto ko per item nakikita ko. Okay? Tanungin nyo siya, ilalagay ko pa ba yung, usually naman hindi na pero at least alam nyo kung ano yung, saan nyo siya ilalagay. Para lang makita nyo yung profit margin per product. Ito namang compare prices, ito yung sale na tinatawag. For example, gusto ko siyang i-sale ng 2,000. Ay, mali. 500. Hindi, dapat pala mas mataas si compare price. Okay? So ipapakita ko sa inyo later kung saan magfo-fall to. Ito yung mas slash na amount, ito yung sale price niya, 200. Okay? Ito yung pinag-comparean natin na price. So, mas slash siya, makikita nila doon, 200 na lang. Para kunwari sale siya, ganun. So, sige, mag-upload na tayo ng product. Ipapakilala ko pala sa inyo yung ano natin, yung store details natin. So, ang store na gagawin natin, guys, is ang pinangalan ko sa kanya, made up na brand lang to, is Creative Canvas, kunwari. Tapos, ang niche nito is yung mga content creators. Ang products natin, mugs, hoodies, and hindi siya wall art. Pinalitan ko to Mousepad na lang. Nahirapan ako maghanap ng wall art So, mousepad na lang yung isa. So, ito yung tatlo na products na gagawin natin. Ang market ko international. Okay? Tapos, ang brand positioning or yung pinaka-messaging ko is designs that speak.
Pwede pa nating i-improve yan. Pero in the meantime, ito na lang muna. Tapos subtitle ko is fashion and decor for content creators. Andito na rin product details. I-send ko to sa inyo, huwag kayong mag-alala. Product details ng mga product description, I mean. Ayan. So first na i-upload natin is mug. So pag kayo na hire later na mag-product listing, ang tawag dun product listing. Yes, sobrang daming nag-hire ng product lister. Guys, kanina lang nag-browse ako ng kinilig ako, sobrang daming nagkahanap for product listing lang. So, pwede kayong ma-hire na ito lang yung gagawin nyo. For example, mag 1. Mag 1, 2, 3, ganun na lang tayo ha. Pero later, yung pinakatotoong product title naman yung ilalagay natin dito. Tapos, ang ginawa ko na pare-pareho na lang din yung ginawa ko for the sake of this tutorial lang. Maglalagay lang ako dito ng product description na pare-pareho lang. Pero guys, may papakita ako sa inyo ha. Later, pag kunwari sabihin ni client na kailangan ko ng help with product description, meron po tayong tinatawag na AI dito. Usual na AI, alam ko naman na hindi na lahat tayo baguhan when it comes to AI. So, i-aano mo lang siya dito. 'Di ba ito yung nilagay ko na product description. Pero parang I want more. Ilagay ko lang dito, features and keywords. Um, Product description is for mug, designed for content creators. Bahala kang maglagay ng dito, ng prompt mo para makuha mo yung So, ano yung tone ba? Gawin lang nating persuasive, kunwari. Tapos magge-generate siya. Ayan. Kung ayaw mo nung binigay niya sa'yo na na description, pwede mo pang i-tweak. Pwede mong i-keep, pwede mong i-tweak. Ayan, this Slick Mug 1 is designed for content creators who want to keep their ideas hot and ready. Okay din naman siya. Pwede ka mag-generate again. Pero for now, i-keep ko to. Okay? So, i-move natin siya dun sa taas. Para hindi puro bullets lang. Ayan. Okay, yun na yung product description ko. Tapos, mag-upload na ako ngayon ng pictures. Mug. Ito na lang. Okay, yun na lang ipangalan ko. Mag I quit my job. Para lang may identifier tayo. Ayan. So again, ang ginawa ko, naglagay lang ako ng product title, product description, inad ko na yung mga photos. Nakita nyo naman kung gaano kadali kapag organized na lahat ng i-upload nyo. Pero kung gulo-gulo lahat, hahanapin mo pa yung product, sobrang hirap niyan. Tapos kunwari, ito na yung pricing natin na ilagay ko na kanina. Etong cost per item, hindi ko na siya gagalawin. Etong track quantity guys, helpful to sa inyo kung sobrang dami nyong products. Tapos, on hand lahat ng products nyo. Hindi siya print on demand or hindi siya drop shipping. Dapat nyo talagang iano tong si track quantity. Tapos itong item ba to, nakastore ba siya kay Eldorado na location natin or ano? Pero let's say for example, wala tayong ibang location. Iisa lang yung location natin, si Eldorado lang. Ilalagay ko dito 100. I-disregard muna natin to ha. Etong continue selling when out of stock, wag niyo tong gagawin kapag alam niyo naman na yung stocks niyo is matagal dumating, for example, 1 month. Kasi once na dun sa front end niyo, nag-out of stock siya, makaka-order pa rin yung mga tao. Magkakaproblema ka later kasi wala ka palang stock, may mga umorder sa'yo, binayaran din nila. Anong gagawin mo? Magka-create siya ng parang unsatisfied, unhappy buyer, ganyan. Pwede mo silang kausapin na, hey, 30 days pa pala bago dumating yung stock. O, di ba ang sakit nun sa dibdib? So, wag niyo tong i-click. Okay? Kung familiar kayo kay SKU or SQ, ito yung identifier nyo, parang ID ng bawat product. For example, product 1, 2, 3, parang ganun. Para lang organize siya, hindi halo-halo yung mga nyo, yung mga product data nyo. So, lahat ng data mag-fall siya kay product 1, 2, 3. Ito yung SQ niya. Barcode, pwede mo na lang ipareho yan. Ayan. Dito sa shipping, pwede siyang physical product.
In the meantime, mag-focus tayo sa physical products lang kasi pwede namang hindi physical. Like ako, nagbebenta ako ng digital products, 'di ba? Pero physical siya. So, i-click ko to. Eto guys, ang sobrang importante ng weight ha. Kasi later, ito yung magiging basis natin dun sa shipping na isiset natin. So, in the meantime, ang gagamitin lang natin 0.05 kilograms. Lang muna. Sample lang yan. Ayan, variants. Meron tayong variants dito kung nakita nyo. Blue, blue lang. Blue, pink, black. Ayan. Mag-add tayo ng variant color. Color siya. Black, blue, pink. I-done ko lang to. Okay, kapag nag-done ako doon, nakita nyo nag-show up siya dito, di ba? I-edit ko yan mamaya. Ayan, eto for SEO na to guys. SEO na yung purpose netong section na pinakahuli. Anything na i-edit nyo dito, hindi naman maapektuhan yung nasa taas. Ito lang yung mag-a-appear para kay Google details. For example, nag-search si customer tapos ito yung mag-a-appear kasi dun eh. Pero hindi maapektuhan tong nasa taas natin. For SEO purposes lang siya. Pero hindi ko muna yan ituturo ngayon. Okay, so eto, gagalawin din natin tong part na to ha. Active siya, iset na natin na active agad. Makikita na siya dun sa front end natin. Available ba siya kay online, kay TikTok. Ito yung mga sales channels kung saan siya active. Kung gusto mong bawasan, gusto mo online store lang, ayaw mo na makikita siya kay TikTok and Facebook, okay lang yan. Okay? Market, pwede mong piliin kung sa Philippines lang ba or USA, pwede rin yan. Tapos dito, usually hindi ko na nilalagyan to, nag-auto-populate siya. Pero kung ganun ka kasipag, may purpose din kasi to guys para later kung mag-sort out kayo ng mga products, makikita nyo kung ano yung category na pet and supply, animals, pets, ganyan. Helpful din, lagyan nyo na lang. Pwede naman tong home and living. Tama ba? Home and living ba ang ano? Wala. Okay, product type. Ilagay ko na lang din dito vendor, helpful to kapag marami kayong stores. For example, ako yung seller or pwede bang Printify, Printful, yung mga print on demand na or drop shipping, ilalagay niyo siya dito. Pero for now, desired conversions muna. Si collections, pababayaan ko lang. Si tags, eto, lalagyan ko parati siya ng tag ha. I-explain ko later kung anong purpose ni tags. So pwede ding I quit my job. Oh, yan ako na yan. Ayan, dalawang tags lang yung nilagay ko, mag tsaka I quit my job. Default lang muna yung ano natin, tapos i-save ko na siya. Ayan, so nag-appear na siya. Tapos eto na, i-edit ko to, 'di ba? Babalikan natin to kasi meron akong ginawang dito variant. So i-edit ko lang dito yung pwede mong i-bulk edit, mag-a-appear siya dito. Pero not necessarily kung tag-tatlo lang, no? So ang i-edit ko lang dito, pwede ko na tong i-drag. Ayan, nakita nyo kung sobrang dami niyong products hanggang sa baba, magda-drag na lang kayo dito. Kung gusto niyo magdagdag dito sa bulk edit, gusto niyo makita yung compare price, cost per item, pwede pa kayo magdagdag dito para at a glance, nakikita nyo na sila lahat. Okay? Andyan lahat sila. Manage nyo sila sa isang page lang. So, save ko lang yan. Nalagyan ko na lahat sila ng pricing. Pero hindi doon nagtatapos. Okay, i-preview muna natin yung ginawa ko ha. I-preview ko lang yung ginawa ko. Ang pangit pala nito. Charot. Guys, hindi nyo maano to, hindi nyo makikita kasi pinakailaman ko tong code netong ano ko. Pero anyway, ang itsura dapat nito, merong add to cart. Parang meron dapat tong kulay. Ito yung, ang tawag dito, CTA ko ha. Pero ganito yung itsura niya. Black, blue, pink. Tignan nyo, hindi nagbabago yung picture. Gusto ko kapag nag-click ako ng pink, dapat pink ang mag-show dito. Pag nag-click ako ng blue, dapat blue ang mapupunta dito para makita ko kung ano yung kulay nung product na bibilhin ko. So, walang ganun kasi hindi tayo nag-add ng pictures here. So, you wanna make sure na pag marami kayong variants, ilagay nyo talaga yung tamang corresponding color. Ay, black pala yun. Color of item. Dito sa pictures. Pink ba?
Blue. Okay. Ano natin, i-refresh natin. Huwag kayong magkabahan kapag ano guys ha, matagal talaga siya mag-refresh. I-refresh lang natin. Ayan, black, blue, pink. Ayan, nagbabago na siya, di ba? Ayan. So, magiging helpful to lalo kay customer nyo. So far ba clear kung paano mag-upload ng products? Clear ba? Mag-type lang kayo ng clear kasi bibigyan ko na kayo ng time para mag-upload ng sarili nyong products. Pero try to use Shopify Magic. Isi-save lang po ba siya? Paano po mag-add ng another product? Ayan, dun sa upper right nung ano, ay upper left pala be nung title. Makita mo dun sa taas ng title may parang arrow pa left. Ah, okay. Yan, yan. Tapos mag-add ka lang ulit. Alright, thank you po. Ganun. Sige, go. Yung sa pricing, Yes, yung be. ano ako, ano to, peso, naka-peso sign. Mm-mm. Saan nga ipapalitan pag like, kasi sa track, sa ano mo, nakasulat in dollar. Oo. Ah, paano ko mapapalitan na nga? Sa store details siya. Tapos, etong store currency. Again, settings, store details. Mag-scroll down ka lang, makita mo yung store currency. Meron ba ako na-miss na questions? Yung SQN barcode, same lang po. Yeah, same lang yan. Kapag yung SQN barcode, manggagaling yan sa client mo, be. Kapag hindi part yan ng role mo, pero kapag sinabi niya na kailangan ko din ng help with the barcode, kailangan mo dagdagan yung presyo mo. Ikaw ang gagawa niyan. Ano lang, ang dami nating apps na pwedeng gamitin para mag-generate ng barcode, SQ, ganyan. Makikita nyo, may mga iba na akong products dito na in-upload. Yung mga naunang workshop namin nandito rin. So, yung mga tags na ginawa nyo kanina, helpful siya kapag, imagine, for example, 1,000 ang products mo, hahagilapin mo lahat ng mugs na merong I quit my job. So, ang gagawin mo ngayon, dito na lang sa may search. Tapos, ayan, tag with. Gusto ko mag-appear lahat dito sa screen ko ng regardless if mug pa yan, regardless if hoodie pa yan, tops or anything. Gusto ko lahat ng may tag na I quit my job, sila lang yun nandito. Sila lang yung iba-bulk edit ko. Okay? Yun yung purpose kung bakit tayo naglalagay ng tag kasi para ma-organize natin later itong backend. Tapos, kunwari later din mag-aano si customer sa front end, ang magiging purpose din yan, pakita ko lang. Pag nag-install tayo may app tayo na i-install para yung filter, ma-filter out nila, lalo na kung thousands yung product mo, helpful to. Gusto kong mag-appear dito sa customer view to ha, kunwari ako si customer, gusto ko lang makita yung mga ano nila, patriotic designs nila. Okay? Mag-a-appear ngayon dito sa filter yung mga pinaglalagay mo na tag. So, medyo ayusin natin yung mga tags natin ha. Under product collections, create collection tayo. So, gagawa ako ngayon ng collection na mugs muna. Sige, mugs. Tapos, sa collection, guys, meron tayong dalawang type. Pwede kang gumawa ng manual collection or automated. Mas convenient po si automated. Kasi for example, manual. Thousands ang product mo. Manually mo na i-enter lahat yung products na gusto mong pumasok dito. Pero kung automated siya, isa yun sa mga purposes ng tags. Ito. Kunwari yan, manual yan ha. Kayo kung lalagyan ng description, okay lang. Pero usually ako, hindi na ako naglalagay ng description. Mag-add lang ako ng isang image dito sa mugs. Okay, mugs. Alright, isave natin. Okay, meron na akong isang collection. Ngayon, wala naman siyang product. So, ibabrowse ko lahat ng products ko dito. Imagine kung thousands. I-click ko yan isa-isa. Tapos, kapag nag-upload ako ng bagong product, hindi siya ma-add sa collection. Kailangan ko pa rin manual na ilagay dito. Ngayon, kung ang gagawin ko naman, i-delete ko to ha. Ang gagawin ko is yung automated na product, ay na collection.
Mas okay yun kasi automated. Yung product tag, mamili kayo dito. Pero ako usually product tag talagang ginagamit ko. Pwedeng product title. Yung product title is equal to, product tag is equal to, parang ganon. So product tag is equal to mugs. Di ba nagtag tayo ng mugs kanina? Mug lang pala yung sa akin. Depende kung ano yung nilagay niyo na tag. So, lahat ng mugs papasok dito. In the future, kapag magdadagdag kayo ng bagong products, as long as tinag yun na mug, papasok pa rin siya dito. Ganun siya ka-convenient. So, kung na-gets nyo naman, pwede na kayong gumawa ng tatlong collection. So, yung collections natin will be mugs, hoodie, and mousepad. Yun. Gawa tayo ng tatlong collections. And hopefully, maayos ko naman na-explain ano yung purpose. Ayan, nag-appear na siya agad dito. Hindi, wala akong ginawa, di ba? Nag-appear na lang yung tatlong mug dito. Pwede nyo rin tong isort. Kung gusto nyo, manual nyo siyang isort. Gusto ko mauunang makita si quit my job. Pwede lang siya. Pwede nyo siyang i-rumble-rumble na ganyan. Okay? So, sige, gawa na tayo ng tatlong collections. So far, dapat meron na tayong tatlong collections, di ba? I-explain ko lang din na meron dito, di ba sabi, add another condition. Yung purpose nito, makinig kayo ha, add another condition. Kunwari, gusto ko lahat ng hoodie, pero nakatag siya na ah, sale, parang ganun. Lahat ng, kunwari yung hoodie ko, meron akong tinag na mga naka-sale lang, gusto ko silang i-sale. Nilagyan ko ng tag na ganun. Gusto ko may tag siya na hoodie at the same time, naka-sale siya. Ilan lang yung papasok dito. Yung ibang hoodie na walang tag na sale, hindi to, hindi mag-a-appear dito. Yun ang purpose netong add another condition. Pwede rin namang is equal to or, pwede namang all conditions ba or any condition. Ang purpose naman nito is product tag is equal to pwedeng hoodie, pwedeng sale. So, pwedeng pumasok dito lahat ng hoodies, pwedeng pumasok dito lahat ng may tag na sale. So, ma-explore nyo to later, kakailanganin nyo to, pero at least alam nyo na kung ano yung purpose. And yung ilalagay nyo dito na pictures, yun yung mag-a-appear dun sa front end. So, gandahan natin yung mga ilalagay natin na pictures dito. Well, lahat ng pictures dapat maganda. Okay? So, mag-proceed na tayo. So, i-recap ko lang yung mga ginawa natin so far. Nakapag-upload tayo ng product listing na tinatawag. Kung marunong na kayo mag-product listing, pwede na kayong tumanggap ng kahit na anong dyan, Shopify na product listing. Yun lang yung gagawin nyo, walang iba. Tapos, collections, nakagawa din tayo ng collections. Ang next na gagawin natin is punta na tayo kay online store. Gagawa tayo ng pages. Okay? Ang gagawin natin na pages is tatlo. Kahit hindi pala tatlo, wait lang, tignan natin yung nandito. Manggagaling, etong pages natin is, for example, yung terms, mga shipping policy, mga ganyan. Kaya din ang gagawa niyan. So, kung meron ng dating ganun si client, kunin nyo na lang sa kanya, ipa-add nyo sa Google Docs. Pareho lang to ng pag-add ng collection, pareho lang siya ng pag-add ng product. Mag-add page ka lang dito, lagyan mo ng title dyan, lagyan mo ng description dyan. Yun na, visible ba siya or hidden? Yun na yun, ganun lang siya kasimple. 'Di ba? Sobrang simple lang. Pero kukuha tayo ngayon dun sa settings, dun sa default ni Shopify. So, ang gagawin natin is, dito na natin i-add, gawin na lang natin na page para mas maganda. Kunwari, terms of service. Ayan. So, kung walang ganyang copy si client, punta tayo kay settings, policies pala. Policies, tapos return and refund to, pwede naman. So, kanina wala to. Kunwari wala yan. Ang gagawin nyo, create from template lang kayo. Empty to makikita nyo dito. Create from template lang kayo. Tapos, i-review nyo to. Ipapa-review nyo to kay client ha. Dalawang ways kung paano nyo siya i-add. Pwedeng i-save nyo na lang from here or pwede nyo siyang i-copy. Tapos, balik kayo doon kay pages natin. Ipipaste lang natin. Ano ba to? Shipping policy pala ata to. Return and refund policy pala yun. So, ano to? Ito yung mga legal pages or business pages na tinatawag.
Default template siya. At least hindi kayo mag-start from scratch. Merong idea si client. Ipapa-review mo lang kay client to kung aligned ba siya dun sa business niya, sa brand niya, sa mga policies niya. Kung hindi, pwede niyong tanggalin yung iba. Pero at least meron siyang idea kung ano magiging itsura ng return and refund policy. So ngayon, kung na-gets nyo yung ginawa ko, pwede na kayong gumawa. Again, from online store, punta ka lang sa pages, mag-add page ka lang. Ako usually ang ginagawa ko, binubura ko yung mga default. Tapos nag-add lang ako ng menu, for example, lalagyan ko lang siya ng identifier dito. Gusto ko lang main menu ilagay dito. Ito yung magiging main menu ko mamaya. Save ko lang muna. Tapos gagawa ulit ako footer menu, ganyan. Footer, yun yung menu dun sa baba, mga business links and all other links na ilalagay natin dun. Tapos, mag-add din ako dito. Mag-add lang ako ng isa pa. Quick links pwede. Identifier ko lang to. So, yun. Mag-add lang ako ng tatlo, tapos isa-isahin ko siyang lagyan ng menu. So, ipapakita ko muna sa inyo and then later, kayo na yung gagawa. Okay? Ito yung ginawa ko na menu, main menu. So, empty pa siya, di ba? Mag-add lang ako ng menu item dito. Dito ko na ilalagay yung product ko. Pwede ko siyang unahin dito sa my search. Hanapin ko lang yung product. Collections pala. Collections ang ililink natin dito kung marami kayong collections. Pero kung ang product nyo isa, dalawa, or dalawang products lang, diretso products na yung ilagay nyo sa main menu. Bibigyan ko kayo ng example. Eto, collections to kasi may mga ibang products pa for under headset, ganyan. Pero kung ang products ko dalawa lang, webcam, tsaka microphone lang, edi product na mismo yung ilink ko dito. Ganun siya. So, since collections, marami tayong collections, piliin ko yung tatlo. So, nakita niyo yung nangyari kapag dito ko unang hinanap sa collections, mag-auto-populate na yon. So, kung tinatamad kayo mag-type dyan, yun na lang una gawin nyo. Hanapin nyo muna yung link, mag-auto-populate yung pangalan. So, mag-add lang ako niyan. Mag-add ulit ako ng isa pa. Search or paste a link. Hanapin ko yung collection. Mugs. Add. Ayan. Isa pa yung hoodie. Collections. Meron ba akong hoodie na ano? Ayan, hoodie. Ayan, so meron na akong tatlong collections. Ang gagawin natin, mag-add tayo ng tinatawag na nested menu or sub-menu, parang ganun yung tawag sa kanya. Meron siyang ganito. Kasi kung hindi natin gagawin yun, eto lang siya, dalawang ganyan lang. Pero kung gusto niyo mag-add ng sub-menu, for example lang, sa mousepad or sa mugs na lang, meron tayong tatlong designs. So, mag-add ako ng menu. Tapos, ilink ko dun yung mga products na mugs. Mug 1. Ito siya. I-drag ko lang, ilagay ko sa ilalim. Pwede na ako mag-add dito. Product ulit. Mug 2. Product ulit. Mug 3. Ayan. So, under mugs, meron akong tatlong products. Okay? Pwede rin to, for example, later, ang ma-handle nyo na project is fashion, di ba? So, apparel. Kunwari, collection na apparel. And under apparel, pwedeng hoodie, pwedeng tank tops, pwedeng jeans, parang ganun. So, yun naman yung magiging sub-menu nyo. Diskartehan nyo na lang. Pero i-ano natin kung ano yung magiging itsura niya is ganito siya. Hindi pa to nakalink sa akin kaya hindi siya magpi-preview pero ganito yung magiging itsura niya. Meron siyang sub-menu. So kung na-gets nyo yung, yung pinakita ko, pwede na kayong gumawa ng navigation nyo or menu nyo. Okay, tapos ang payments naman, ito yung payments na gagamitin ng mga customers nyo para makapagbayad sa inyo. Kapag ang location mo is nasa USA ka, ayan, Shopify payment. Nandito na siya kaagad, i-activate mo na lang siya kagaya ng PayPal kanina, yung nakita nyo dito. So kung hindi activated, ganito lang yung makikita nyo, activate Shopify payment, ganun lang.
Tapos, pwede na kayong tumanggap ng Visa, Mastercard, Amex, Discover, yung mga yan, nandyan na siya. Pero dahil wala tayong access doon, dito na lang tayo. So, i-explain ko muna si Choose Provider. Makikita mo naman dito kung ano yung available. Ibig sabihin, ito yung mga cards na pwede nilang gamitin kapag ito, payment provider ang ginamit mo. Okay? So, by location, automatic na madedetect yan kung available ba sa country mo or hindi. Parang wala akong nakikita na available dito for the Philippines na location. So, unavailable siya. Hindi natin siya matetest. Pero dito, kapag US ka, ayan, makita mo, pwede mong i-filter out dito. Kung gusto mo, American Express lang. Ayan. So, mag-a-appear naman yan. Mamili ka na lang dito. Yun yung third-party payment providers natin. So, kung wala ka namang ano dyan, hindi mo napili kasi walang available sa'yo, pwede mong i-activate si PayPal. Okay? Simple lang to. I-activate mo lang siya, magla-login ka lang sa PayPal account mo. Pero yung, excuse me, yung PayPal account mo should be business account ha. Kapag personal account na PayPal, hindi mo siya malilink. Pwede ka namang, ipaprompt ka naman niya na gumawa ng ano, business account. Tapos, kapag ano naman, mag-a-add ka ng payment method dito, pwedeng-pwede lang din. So, naka-activate both si PayPal and HitPay. So, kung makikita nyo yung difference kanina doon, naka 0% siya, but it doesn't mean na 0% yung transaction fee. Naka 0 lang siya kasi hindi siya activated. Baka kasi later iset niyo yung expectation ni client na 0% naman pala pag PayPal. 0 talaga siya pag hindi siya active. Pero once na inactivate mo siya, mag-a-appear na yung percentage dito. Dito mo na siya makikita. So, 2% kay HitPay, 2% kay PayPal. Halos pareho lang sila. Pinili ko si HitPay kasi siya yung pasok dun sa taste ko. So, depende sa inyo later. Eto lahat yung mga pwede nilang gamitin. Ayan. So, mamili kayo kung ano yung gusto nyo. So, ako kasi pinili ko si HitPay kasi nandito si GrabPay, si ShopeePay, Mastercard, Amex, Visa, ano pa, GCash. Yun yung pinaka kasi talaga. Nandito kasi si GCash. Mayroon ding Cebuana, 7-Eleven. Ayan si GCash. Atom. Ayun. Mag-add ka lang ng payment dito. I-click mo lang to para mag-appear siya. Usually, sobrang tagal bago mag-appear. That's normal. So, by payment method, for example, gusto ko ng, huwag ko na i-search kasi minsan sa search nagloloko din siya. Wait lang. Sige, try ko nga i-search. Ayan, si GCash. So, gusto ko mag-appear yung mga provider na available si GCash. So, tinype ko lang si GCash. Nandito siya sa likod. Kung makikita nyo may something dito sa likod, click nyo lang yan. Ayan. So, ito yung mga providers na pwede mong gamitin si GCash. Pwede si HitPay, PayMongo, Sendit. Ayan, Sendit. Ano pa ba? Hindi ko kilala tong iba eh. So, choose wisely pagdating dito. Wala akong ibang marerecommend kundi HitPay kasi siya yung na-try ko. Nag-try din ako ng PayMongo, pero when it comes to customer service, mas maganda talaga kay HitPay. Tapos, mas broad yung features ni HitPay talaga compared kay PayMongo. Sendit, nagamit na rin siya ng client ko. Okay lang naman si Sendit, pero hindi ko pa siya na-explore talaga. So, ang pinili ko talaga si HitPay. So, kunwari napili ko na si HitPay, makikita mo naman dito alin pa yung mga iba pa na pwede sa kanya. Make sure na mag-a-apply ka ng account mo separately for HitPay. Okay? So, bago mo siya i-connect dito, magpunta ka dun sa website ng HitPay, mag-sign up ka ng account mo, mag-open ka ng account mo sa HitPay. Ang kailangan doon usually yung business. Importante na meron kang business, ang tawag dito, registration para ma-approve si HitPay. Dahil kung wala, hindi nila yun i-approve. Actually, kahit hindi HitPay, kahit ibang payment providers, kailangan talaga nila ng business documents. Para ano, meron silang proof na legit ka, hindi ka scammer, parang ganon. Pwede rin kayo magpa-schedule sa kanila ng one-on-one. Napakasipag talaga ng sales and customer service ng HitPay. Nag-i-invite talaga sila ng one-on-one. Sa akin, ginawa nila yon and even yun sa kakilala ko na ni-refer ko, meron silang one-on-one na demo. So, pwede kayong mag-ano. So, kapag meron ka ng HitPay, i-connect mo lang, magla-login ka lang sa HitPay mo, mag-a-appear na siya dito. Makakatanggap ka na ng payment via GCash, ano pa ba? Kung ano yung mga nandito sa HitPay. Search by provider, pwede ka lang din mag-search dito. Ayan.
i-ano mo na lang 'to, i-explore mo na lang. So, andito pa rin si HitPay. Meron din tayong tinatawag na manual payment method. 'Pag kinlik mo 'to, nandito si COD. Di ko pa na-try 'tong mga 'to, pero si COD ginagamit 'to ng client ko no'n. Kapag COD kasi, 'yan yung mga gustong-gusto ng mga tao. Pero kailangan mong makipag-communicate talaga dun sa provider. For example, JNT kung dito sa local. Sa ibang bansa kasi hindi naman uso ang COD do'n, so hindi niyo poproblemahin 'to. Pero in case na maka-encounter kayo in the future ng local, kapag COD ang gusto nila, kung sino yung provider niyo or yung courier na gagamitin niyo, for example, si JNT, mag-consult kayo kay JNT, makikipag-usap kayo sa kanila, gagawa kayo ng account, ganyan, para aware sila na magsi-COD ka. So, ang mangyayari ngayon, si JNT mismo ang magre-remit ng pera sa'yo. Aware sila, aware na yung mga rider sa system nila na naka-COD ka, sila ang sisingil kay customer kapag nag-deliver sila. And then, I'm not sure kung paano yung remittance nila. So, kailangan nyo talaga makipag-communicate para malaman nyo yung full details kung paano ba gamitin yung logistics na gagamitin nyo. Sobrang importante talaga niyan. Ayan, so, itong pwedeng bank deposit, pero guys, sobrang ano kasi nito sobrang laking friction kapag nag-manual ka pa. So, mas gusto ko na lang mag-PayPal or di kaya yung sa HitPay. So, kung wala naman kayong business registration, pwede kayo kay PayPal lang. Si PayPal pwede naman ang card din, pero ang laki kasi ng ano niya, kaltas nila minsan. So, ganun na. Madali lang siya mag-set up kung tutuusin kung makakapag-open ka ng account mo. Kung wala naman, eto talagang ano ng mga tao, PayPal. So far gets ang ating payment settings. Dapat eto palaging nakaano to automatic kasi baka baka i-ano nyo to, palitan nyo to. Pwede kasi itong i-manual pero automatic once na nag-check out, matic na na charge yung card nila. Ganun, automatic dapat to.